Ayan yung mga kasama natin tricycle driver. Waiting sila. So, siguro ang pila dito. Apat ng tricycle mileage yung pila dito sa papuntang kampo. Yung pila sa papuntang bayan. Marami-rami pa mga loads, mahaba yung pila nila. Ganda yung pila nila. So tayo, ito lang, apat na pila na. Konti lang yung lumabas. So waiting lang tayo. Kampo. Bigay mo na yung ulam nyo para may luto. Ayan, meron na. Galonggong. Saya na. Konting tiyaga lang mga loads. Yung inasahan natin na makapagsakay tayo ng alas 5, hindi tayo nakapagsakay. So mga 5:30, waiting tayo hanggang 5:30. Tamang-tama mga pag may atid natin to, balik tayo ulit. Doon naman tayo sa 20 Oaks pipila mga loads. So ang sakayan doon alas 6 ng hapon. Sayang din kasi mga loads kasi doon sa pinipilaan ko kasi pagka ganitong oras medyo mga tumal na yung mga content. Kasi hindi tulad dito sa bayan, pag pumila ka dito sa bayan maraming tao. Doon kasi sa pinipilaan ko kasi parang dulo yun. So kung mga sasakay lang doon, mga tagaron lang din. Konti lang kami pumipila doon mga loads. Pag dito naman sa bayan ka pumila, so hindi mo masyadong kabisado yung paano diskarte sa pamamasada dito, medyo mahirapan ka. So doon kasi mga lods sa pila ka lang, sasakay, estudyante. Doon naman kasi mga lods, mga pag-estudyante, maraming estudyante doon. Ang kan doon, isang biyahe doon 50 pesos. So pag nakaapat na biyahe ka, may 200 ka na agad. Tapos waiting ka na lang ng pasayeros. So, madalang lang pero may sumasakay na. So, magmula nung sinubukan ko dito sa scam pumila. So, okay pala. So, ayan. Nakakuha tayo ng time para makapunta tayo dito. So, yan. Pangalawang beses lang natin pumila dito. So, medyo okay nyo lang. Nakakuha tayo ng magandang oras. So ayan, tatlong sakayan na, tatlong pasayeros na yung nasa harap natin. Ayan. Dalawa na lang. Tayo naman ang kasunod. Ayan. Experience natin mga lods kung paano diskarte ng pamamasada. Kasi hindi pa tayo kumbaga pa tayo sa mga masada. Nakangapa pa tayo kung paano diskarte ng pamamasada naman. Wish ko lang sana mga lods makahanap din ako ng pesto para may tuloy natin yung Paris natin. So sa Paris kasi medyo mas maganda ang kita. Dito sa tricycle, pag wala kang pasayeros,
wala ring kita. So ito mga lods, kaysa wala naman trabaho, di ba? Lahat ng trabaho, i-grab natin yun. So ayan, pinandar na yung nasa harap natin. So waiting na lang ng dalawang sakay. Sabi nga nila mga lods, wala namang hindi kakayanin. Basta kuwan ka lang, magsipag ka lang. Wala. Lahat naman ng bagay kaya. Wala naman mahirap mga lods. Basta determinado ka na maghanap buhay. Kahit konti-konti lang, importante may trabaho ka. Hindi ka tambay. Diba? Ang hirap naman pag tambay. So ayun nga, pagkatsagaan natin ito mga lods hanggat wala pa tayong nahanap na pwesto. Kasi pag may nahanap tayo ng pwesto, ang plan natin, ituloy natin yung pagpaparis. Kasi nga mas maganda konti yung kita doon. Habang wala tayong mahanap na pwesto, tiyaga muna tayo sa pamamasada. Sa pasada naman mga lods, basta masipag ka lang, okay naman. Ang problema kasi dito mga lods, sa dami ng tricycle na ngayon, mga swertehan na lang din yung may sasakay mo. Kung maglalagaray ka naman, yun, swertehan lang. Malakas sa gasolina pag naglalagaray ka mga lods. Mga halos tama lang kasi nga makapagsahe ka isang tao lang, 15 pesos. So tatakbuhin mo yung 15 pesos, 10 minutes ganun, 5 minutes, isang tao lang yun, every 5 minutes o every 10 minutes, pagka traffic pa mga lods, abutin pa ng 30 minutes bago mo mahitid. So ang hirap mga lods yung maglagari ka kasi masyadong traffic. Kagaya ng oras na to, mamaya lang mga alas 6 traffic na to. So ayan, tsaga lang talaga. Kampo, ayan na mga lods, puno na siya. So tayo na. So itutulak natin yung motor natin mga lods, para makasakay na sa atin. Bye bye.